Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Muli po tayo magbulay-bulay ng salita ng Diyos upang malaman po natin ang mga pamamaraan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Marami pong mga mayayamang negosyante na wala po silang habas na nagpuputol ng mga puno sa kabundukan. Kaya po nagkakaroon ng landslide, nagkaroon ng baha sa kapatagan dahil sa wala na pong nagpo-protect sa mga kalupaan. Kinakalbo po ng mga mayayamang negosyante na ito ang kabundukan. Kaya ang mga mamamayan po, ang mga maliliit na mga inosenteng tao ay sila po ang nagdudusa. Tulad po ng mga nakaraan ay bumaha po ang buong Metro Manila, buong Bulacan. Kaya po marami pong naghihirap, maraming mga kagamitan po ang nasisira. Kawawa po ang mga maliliit na mamamayan dahil po dito sa mga sakim sa pera at mga mayayamang negosyante na wala po silang habas na nagpuputol ng mga kahoy sa kabundukan. Kaya po marami pong namamatay, marami pong natatabunan na sa mga landslide na ito. At ang kawawa po ang mga maliliit na mamamayan. Subalit po ay kapag dumating ang sa oras na hindi natin inaasahan ng ating buhay po pag tayo ay pumanaw, may pangako naman ng Panginoon. Sabi po sa Isaiah 27:1, ang taong matuwid kahit na pumanaw, walang nagdaramdam, ang pagpanaw niya ay palaisipan, pagkat ang matuwid kapag namatay na di na maano sa dakong ligtas na siya nagtutungo. Opo. Kaya po pag namatay ang tao dahil sa mga sakunang ito, baha, landslide o mga lindol man, ay kawawa po ang mga taong ito. Dahil po sa galit ng Panginoon, sabi dito sa Job 9:5, walang sabi-sabing inuuga yaong bundok sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Opo, talaga pong dinudurog na lang pong tuluyan ng Panginoon dahil sa ginagawa nitong mga mayayamang negosyante. At tuluyan na pong tayo nadadamay dito sa mga taong ito. Kaya maraming salamat po sa inyo. Kung nais po naman sana na i-subscribe at i-follow ang munting video na ito upang marami pa po ang makakapanood. Maraming salamat po sa inyo.